Hello mga kaibigan, mga kapatid, kumusta naman kayong lahat? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Alam nyo, sa aking napakaraming mga pinagkakaabalahan, ako na may tuwang-tuwa na bumasa ng inyong mga komento, kahit amin lang, o kung ano man ang gusto nyong iparating, ako na may tuwang-tuwa na bumabasa niyan. Kahit sa aking napakaraming schedule, talagang ginagawan ko ng paraan na hindi maputol ang mga pagninilay na binabahagi ko sa inyo araw-araw. Ang aking pagsisikap, dalangin ko lang na sana maging mabunga ang lahat ng mga pagninilay na ating ginagawa araw-araw. Hindi lang sana ito manatili sa ating isip, sa ating puso, kundi maisabuhay ito, no? Maipaabot ito sa iba, sa ating magkakaya. Amen? Ngayon ay araw ng linggo. Nasa ika-4 na linggo na tayo sa buwan ng Adviento ng pagdinilay sa malapit na, no, na pagdiriwang sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon ay nasa ika-22 araw na tayo sa buwan ng Disyembre 2024. Sa linggong ito, pagnilayan natin at tingnan ang napakaganda at simpleng mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ibabagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. Napansin nyo, parang inulit lang ang Ebanghelyo natin kahapon. Bakit? Dahil maganda ang kanyang mensahe. Ito ay kwento ng karanasan ni Maria at ni Elizabeth nung nagkaroon sila ng pagkikita dahil nagbisita si Maria, no, gaya ng sinabi ko sa kanyang pinsan, napakalayo, no. Napakagandang pakinggan sa Espanyol, no, tinatawag na encuentro, yung pagkita, yung tuwa at saya na naranasan ng tao na binisitahan at yung tao na nagbisita. Di ba napakaganda? Pero sa ibang aspeto, sa ibang pananaw na naman, ang mensahe na gustong ipaabot dito ay yung si Maria na naging instrumento sa pagdala ng biyaya sa iba. Mary becomes an instrument, the bearer of grace, not only to her cousin Elizabeth, kundi sa ibang tao rin, tayo rin, sa atin. Kung wala si Maria, wala si Kristo. Diba? Napakagandang pagnilayan. Siguro para sa akin, ibalik natin ang tanong na ito sa ating mga sarili. Tayo rin ba ay naging instrumento ng pagdala ng mga biyayang ito sa ating kapwa? O baka tayo ay naging instrumento upang sila ay manghina? Tayo ay naging instrumento upang sila ay mawalan ng pag-asa? Tayo ba ay naging instrumento upang maligaw sila sa kanilang sariling daan? Ano ba ang ating papel? Do we give inspiration, hope, joy, and life to others? Sa ating simpleng pamumuhay lang. Siguro posible sa ating pakikipagkaibigan, sa ating pakikipagkapwa, sa ating pagbibigay ng simpatiya, pakikiisa, pagtanggap sa kanila, pakikinig, pagiging bukas, sa ating pagiging mapagbigay, sa simpleng ngiti lang, tuwa na imabahagi natin sa iba. Diba? Napakalaking biyaya na yun. Sana mga kapatid, huwag tayong maging sakim sa mga mabubuting pag-uugali, sa mga biyayang ating natanggap sa iba. Matuto tayong maging mapagbigay upang sa gayon ay madama natin ang kabutihan, ang kabaitan at ang biyayang ibinubuhos ng Panginoon sa ating buhay. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, bigyan mo pa kami ng lakas, ng lalim ng pananampalataya upang sa gayon ay magampanan namin ng tapat ang aming mga tungkulin
bilang instrumento ng iyong kabutihan. Amen.